Hello, welcome back sa ating GD6 na AI for Games. So, continuation ng ating tank. Ah, 'Di ba sabi ko is i-refactor natin yung tank at soldier natin na behavior. Okay, una gawa tayo ng combat unit na script and interface na iCombat unit. So, open natin. So, ilagay natin sa ating iCombat unit. So, remove natin ito. Ito din. Tawagin natin itong interface. And then, kailangan natin is sa baba, gawa tayo ng public na enum. Tapos, combat state. So, ito. Need natin itong apat na to. Idle, moving, chasing, and attacking. Tapos, ating combat state. Tawagin natin current combat state. And then, void na start moving. Okay. Then save natin, and then si combat unit kunin natin sa ating tank. So copy natin ito lahat. Copy, control X pala. Tapos punta kay combat unit, paste natin dito. So maraming errors natin ma-encounter. So para ma-fix, una, instead na mono behavior, extend tayo kay base unit. And then, si tank, mag-extend kay combat unit. Ayan. Si soldier, same lang din. Pwede natin itong i-remove na. And then, instead na base unit, combat unit na. So, automatic mag-fix din si selection manager. So, sa ating combat unit, di ba meron tayong ganito? So, implement natin si iCombat unit, yung mga interface niya. Okay. Nasa na ba ito? Ayan. Nasa na si moving? Tingnan sa pinakababa. So, si moving, lagay natin siya dito. Ayan. So, okay, as you can see, walang errors, di ba? But may napansin tayo na si soldier, no, si combat unit meron siyang head transform, while si soldier dapat yung body lang niya mismo, di ba? So una, gawa tayo ng mga apat na method. So gawin nating protected sila. So protected virtual void. So bakit ganito? Kasi si combat unit nag-extend kay another na base, which is yung pinaka base ng ating mga unit. So gawa tayo ng protected and virtual na void. Tawagin natin siyang handle idle state, and then copy natin moving state, and then ganyan. This one is for moving, chasing, and attacking. Sa ating handle moving state, ito lang. Paste natin. Then, sa ating idle, ito na. Tapos, sa ating moving state, meron ba tayong moving dito? Ito. So, control X natin. Lagay natin siya dito. So, remove na lang natin yan. Then, lagay natin siya. Ayan. Okay, then sa ating handle chasing, nasa na ba yung chase target natin?
So, I think copy lang natin ito. Ayan. Tapos, remove na natin ito. Sa ating attack target naman, copy lang din natin ito. Tapos, paste. Okay. And then, ano ba? Scan for enemies na lang dito. Scan for enemies. Okay. So, wala na to. And then, nasa na yung ito? Ito, gawin natin dito. Gawin natin siyang another method. So, gawa tayo ng void na tawagin natin rotate towards target. So, paste lang natin. And, lagay natin siya dito. Okay, save. Tapos, ang mangyayari sa ating combat state, so, arrange natin kasi hindi ito yung ideal na gawin natin. So, as you can see, merong get, meron din tayong set. So, sa get natin, kunin natin itong state, di ba? Instead na soldier state, remove natin to. Let's call this one as combat state. So, okay, combat state. So, huwag kayong magtaka bakit ganito nung nangyari kasi naka-public ito na enum, labas siya sa ating interface kaya nasaan na ba yan? Na didetect ng ating script na combat unit yung ganito. So, ka muna sa ating tawag ba nito? Okay lang yung may errors, fix din natin yan. So, from ganito, palitan natin na ito. Di ba? Fix na kaagad. Then, dito, tawagin natin yung state. Oops. No. Kunin natin yung, state pala. And then, dito is yung state na equals to value. Okay? And then, si selection manager, mangyayari sa ating selection, nasa na ba yung error? Nawala kasi yung minimap. Ito. So, mangyayari nito sa ating selection manager, hindi natin to kailangan na. So, remove na natin yan. And instead na soldier, tawagin na natin siya as combat unit. Then, ayan. Moving, hindi. Wag. Ganito na lang. Yung combat natin na combat unit. Wait lang, may tumatawag. And then, combat unit, ano ba to? Mali na. Combat unit, tapos start moving, and then add natin si combat unit as base unit. So, yan lang. Think wala na tayong kailangan. Ay, wait lang. Sa ating tank pala. So, di ba meron tayong yung head transform. So, wait lang ano ba dapat gawin natin dito? So, public na head transform. Kasi yung soldier kasi wala siyang ganito na logic. So, kailangan natin ng head transform. Need natin siguro kunin yung
sa ating combat unit. Yeah, need nga natin. So sige, ganito. Sa ating combat unit, gawa tayo ng remove natin to. So, remove natin yan. So, mag-error ito. Ayan. So, madali lang. So, wait lang. Oops. Lagyan natin ng selected ito para di annoying. So, public na hindi, state. Public protected na lang. Kasi protected kasi gagamitin ito ng tank natin. So, need to ng transform. So, public virtual void, tawagin nating get aim transform, and then return natin yung transform. So, di pala to void, transform pala to. And then, ganito yung mangyayari. Okay, meron pa ba? I think sa baba, ito. Yeah, and then dito kay tank, okay, sa ating tank, need natin override yung ginawa natin na virtual. So, override natin. Ayan. So, save, and then balik dito. Kailang minutes na pa tayo? 11. So, check natin si tank. As you can see, lahat na sa inspector ni tank may laman. How about kay soldier? Saan na ba yun? And meron din siya, di ba? So, bago natin start sa ating tank, need natin i-fix yung script muna. So, balik muna sa ating combat unit. Okay, sa ating combat unit, ito, fix natin ito. So, instead na ganyan, let's make our rotation sa ating towards target more cleaner. So, dito tayo sa ating tank. Okay. Then, instead na ganyan, so, need natin sabihin na head transform, if not equal sa null, then sabihin natin na yeah, ganito. So, after nyan, balik tayo kay combat unit. Then, dito tayo sa ating ito. So, gawa tayo ng transform na aim transform. So, paste natin siya dito. Ayan. Okay. So, bali yan yung mangyayari. Then, sa ating shoot ay dapat si transform lang. Ayan. Okay. So, dapat si transform. Tapos, meron pa tayong i-check. And then, sa ating closest enemy, so, remove natin ito. Sa ating scan for enemies. So, remove. And then, dito tayo sa ating get closest. So, sa ating get closest, sa baba ng ating for each, check natin para ma-fix natin yung bug na parang nagro-rotate yung apat na state every frame. So, ganito mayari. Closest enemy, if not equal to null, is not equal to null, and then our closest enemy
and closest enemy is not equal to our current target, then we say chase. So, chase lang tayo pag yung enemy natin is, I mean, yung current target natin is iba na naman. So, ganyan yung mangyayari. Okay. Then, check na natin. Okay. Then, ayan. So, tumatama na sa ating enemy. But the problem, hindi tayo makaklik. Pwede pala. It's just that maliit lang yung collider ng ating tank. Ito. So, asa na ba? Hindi ko makita. Ayun, ang liit nga. So, you can see yung parang may, ayan o. Yung bilog na yan nasa gitna. So, lakihan natin yung radius by 2. So, pwede natin siya maklik. Wait lang, bakit ang liit pa rin? 2. So, yung radius ng ating nav mesh is, nasa na ba? 2, then 2 din dito. Para pantay lang sila. So, madali na lang natin siyang i-select. But, meron tayong need i-fix. Tulad ng ating mesh na barrel. Remove natin yan. Sa head mesh, remove din natin. Sino pa ba? Ito. Remove. So, dapat kasi itong parent lang merong collider. And then, override, apply all. Okay. So, sa next video natin is dapat yung tank natin kahit na nagmo-move siya, so pwedeng mag-rotate yung head niya para makapag-shoot pa rin siya.